Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Sa kapapasok lamang po na balita, nagkaroon po ng riot sa loob ng New Bilibid Prison kung saan nasaksak at napatay ang drug lord na si Tonico, habang sugatan din sa naturang pananaksak ang drug lord na si JB Sebastian. Gayon na rin si Vicente C. at Peter Go. Ito pong impormasyon na ito ay mula kay Undersecretary Balmes, kung saan ang 30 sugatan na drug lord ay dinala na sa medical center sa May Muntinlupa upang imbestigahan at paunang idaan sa paunang lunas. Nasaksak at napatay sa insidente ang high-profile inmate na si Tonico, habang critical naman ang drug lord na si Peter Go. Sugatan naman si JB Sebastian at Vicente C. Mula sa NBP, may report ang aming kasamang si George Bandola. George Bandola. George? Audrey, actually, ang pangunang report na nakarating din sa atin ay yung pangalang, ang update na si Tonico pa lamang ang namamatay ng dalhin sa Muntinlupa Medical Center, habang nandun pa sa ospital itong si JB Sebastian at si Peter Ko. Samantalang yung isa pa na si Vincent D ay nasa ospital naman ng Muntinlupa. Patuloy na nakikipag-coordinate din tayo dito sa mga opisyal ng Bureau of Corrections dahil nga sa naging mahigpit ngayon ang mga membro ng Special Action Force at ang membro ng Bucor para magbabantay sa loob at labas nitong National New Bilibid Prisons. Dahil sa matapos yung pangyayari kaninang alas 7 ng umaga, ay nagsisimula na rin sila ngayong mag-imbestiga kung saan nga ba talaga nag-ugat ang kaguluhang o ang riot ng paranaksak dito sa mga high value inmates na ito o yung mga tinatawag na very important preso. Sinasabi nga sa mga pangunang report din na nagkaroon din umano ng pot session sa loob ng selda nitong si Peter Ko bago nangyari ang saksakan sa pagitan ng mga itinuturing na ilan sa mga dapat na tumayong witness ng pamahalaan para sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng proliferation pa rin ng illegal drugs dito sa New Bilibid Prison. Yung mga tao dito sa paligid ay talagang naiintakutan at maging sila ay yung mga regular na bumibisita sana dito sa Bilibid Prison ay magkakaroon muna ng paghihigpit at hindi muna agad papapasukin dahil nga sa nangyaring paghihigpit ngayon dito sa Bureau of Corrections, particular dito sa New Bilibid Prisons. The version of Clarence would indicate na nagkaroon daw ng pot session, which is totally denied by JB. So that's one of the actions that will be taken by the upon my instruction sa superintendent na mag-conduct ng drug testing to fish out kung talagang totoo yung kwento ni Clarence. After the initial incident, ano yung reaction? Ano yung quick reaction kumbaga ng staff? Of course, maski naman siguro sa normal na human being, talagang inilabas kagad yung mga wounded. Pero nagkalugan ba? Bigla? Meron. May mga sa magiging sasabihin ng ating investigator, may mga lumabas na at least mga 5 weapons. Kasi nung nagkaroon ng melee, pumasok kagad yung staff, pinadapa yung mga involved, and then they were ordered to throw out yung mga weapons. Ano po yung mga weapons? Panay-bladed weapons lang naman. Ano sir? Yung talagang I speak. The one that was found dun sa at least one of the deadly weapon, yun nakita dun sa kama ni Tonico. Hindi siya sir yung tipong ginawa. Talaga
Talagang ice pick talaga. Ice pick talaga siya. Oh. Ilang araw ito? Pang ilang piraso? Still have to find out kung ano yung mga involved kasi 5 yung tinapon eh. So, ha? Ayan, hintayin natin si yung ating investigator. Sabi mo namin sa video mo, nahuli. Makukulong ba sila dyan? Doble kulong, ano? Yung mga involved, mga ilan ba sila? So far, 7. 7. Oo. Yung 4 yung nasa hospital, tsaka meron pang 3 na-involved na hindi naman wounded. Sino yung nasa hospital? I think it is Vicente C, si Peter Ko, Tony Ko was already pronounced dead, tsaka itong si JB. Just clarification, kasi nabanggit ni General Asuncion na si Vincent C. was brought to hospital ng Maynila. Tama ba? And eventually, it was transferred here sa Hindi ko alam bakit ganun naging procedure nila, Then would be the back. Hindi ko din alam kung ba't sa kung hospital nga na Maynila yun. Malayo talaga. Si Tony ko died on the spot? Or... Ang sabi, Tonica was still alive nung dinas hospital pero namatay na dun sa pagdating sa hospital eh. Still and will be undergoing a surgery. Si Peter ko. So apparently not. Sir, ano po yung fatal na tama ni Tony ko? Kaya siya namatay. Saan ba yung mga... Hindi ko rin alam ka anong pa yung details. Tinanong natin si investigator. Kasi ang tama doon ni Sebastian is like parang sa mga extremists lang. Di natin alam kung sangga yun or whatever. Pero more on superficial wounds. Sir, mag-info si sumaksak daw sa kanya nakamaskara. Mangyabok hindi accurate. Kasi may ina-identify sila na at least 2 assailant. At least doon sa version ni JB, may 2 assailant kay Tony ko, kay Peter ko, at kay Vicente C. Nakilala nila. And then, ang kanilang identification lang, taga doon din pero Pilipino daw. Inmate. Hindi naman daw Chinese yung isa. Pero upon investigation, initial na tumatiga ating in-house investigator, parang lumalabas si 5 ata. Yung, hindi, isa sa mga assailant, yung 5. Cinco yung sinabi ni General Asuncion na nagsumbong kay Lugari. Ayun ang ibang version kasi yun. Oo. Sir, just pala po. Sige sir. Forgive me with ignorance, sir. Kay po si Yusek Orseo. Jose Reynante Orseo. Reynaldo, sir. Reynante Reynante. Orseo. O-R-C-E-O. ORC. Sir, tama ba ang nakalaban ni JP yung certain Tom. certain Tom yung nakasuwa nila doon sa kaso? May bilang kita pangalan eh. A certain parang Junida ata. It was a certain Junida who was the assailant of JB. Sir, sabi, Yusek mo lang po. Yes, oo. So, pinamber yun. 0917 891 8787. 8787. Pero sir, sino parang sino yung mag-support ng mga testimony nila, yung mga sinabi nila Sebastian saka ni Clarence? May mga suporta ba sa kanila na yun talaga yung nangyari? O may nakausap tayo na party? Of course, doon yun magiging weight ng evidence, yung CCTV talaga. Pero sir, sa pagkasilip mo siya CCTV? Actually, di pa rin nasisilip. Liyan ako sa inyo, nandito na kayo. I'm still waiting for that CCTV na makita ko rin. So, hintayin mo natin yung ma-complete lang yung investigation ng CIDG. Saan mismo nangyari? Ha? Saan mismo nangyari? Sa Building 14. Doon ba sa may
It happened in the mess hall beside the yung selda ni Tonico. Square siya eh. Parang from the Ito yung parang building 14. na parang ito yung nandito yung niya, yung ng mga inmates. Parang meron ditong visiting area. The mess hall was here. Nandoon din yung kay Tonico. Ito, all the rest kasi may mga yan. So, ito selda. yung kubol ni Tonico. Tapos to, mess hall ito. Oo. Dito si Tonico. Oo. Dito sila gumagamit. Ayan, Ayun ang version ni Clarence. Tapos itong buo na ito, itong Selda ng ibang, iba-iba. Saan po galing si Longgail? Actually, si Longgail is, Paano po, sa version sir ni sa version ni... Hindi, yung physical setup nila, across lang ng selda ni Tonico si Bengail. So kung ito po yung parang... Kung halimbawa, ito yung mess hall, may konting door dito, narito si Tonico, narito yung kay Bengail. Longgail din. Yan. Ito mess hall ito. Mess hall yan. Narito si JB, narito yung TV. Nanonood sila ng TV. So nagkataon din si JB. Saan po nag-take place yung riot? At initially kasi dito may mga blood stain, pero most of the blood narito si Edris na to sa kwarto sa selda ni Tonico. So dito nga sila gumagamit. Si Longgail pumunta dito. Ito sitahin. Sa version niya, sa version po niya, Clarence, pumunta daw dito. Tsaka na nagkagulo. Hindi, ang iba kasi version ni Clarence eh. Ang version ni Clarence, nakita daw niya, nagpapat-session yung tatlo. Una nakakita si Sir, ito ba yung CPI? Yes, sir. Yes, sir. Tayo. Asan si Dito tayo. Sige. Ang mabagat ng version ni na... Yes, sir. Ni OIC kanina. Ni OIC. Ito yung kay Clarence, Yes, sir. Yung pangyayari dun sa patsensya. Okay. Yung yung na-download mo na yung CSB. Pwede natin i-play later on siguro. May monitor date tayo dito, pwede natin i-play para makuha nila Sino pwede natin utusan? Ito, sir. Sir, Play natin yung mga pictures doon sa Tawag tayo sa option. Option, sige, tawag tayo. Live. Saglit. Sa picture ng mga... Nakuha na lang. Yan mo nga sa option yung mga picture na nakuha ng CCTV. Magpapwede ka na dito ng monitor. Nung drive siguro. Laptop, maybe. Meron naman tayo dito, di ba? Meron, sir. Ayun, meron na merong... Tinang sa option sila pwede mag-operate, ha? Sige po sir. Tapos tumawag ka na ng operator. Operator pa rin. So, para dito tayo Live. Telephone. Gamitin mo yung telepono. Meron. we can start now, So sir, yung dating major yung version ni OIC kanina. Based on Clarence Longgail. Yes, Now we'll be hearing yung kay JB. So, okay, we can start now. Okay, live na tayo. Good afternoon. We will be presenting yung dalawang versions ng kwento. The one was yung version ni Clarence, and then yung version ni JB. So at this time, we still have no final conclusive proof ano nangyari talaga. That's why we are presenting the two views. Now we commissioned the CIDG to lead the investigation. So all the evidences na nag-gather initially ng ating mga in-house investigator will be turned over to CIDG, and then for the CIDG people to come out with the final complete version ng stories kung ano yung talagang totoo nangyari, because isa lang yung mag-file ng cases later on.
So siguro pwede natin simulan dito sa version ni ni Clarence. Sir. Okay, good afternoon, gentlemen and ladies. No, I would like to emphasize that these statements, no, is only partial report or initial report, which was stated by the OIC director this morning. No, okay. So there was an inmate by the name of Edgar Cinco. No. He saw that 3 inmates having a pot session as early as 7:30 this morning, and these inmates are Peter Co, Tony Co, and Vicente C. No? May nabunot yata doon. Okay. Vicente C. Vicente. This is Vicente C. Okay na. Okay na to. Mabunot. Of course. May namatay. Okay. Okay na, kahit walang mic, malakas naman ang boses ko eh, no? Okay. So, what happened is that itong... Okay na ba? What happened is that itong si inmate 5, no? Sinumbong niya kay inmate Clarence Dongail. This is a former major, no? Major Clarence Dongail. But this is also our inmate at the building 14, no? Confined at the building 14. So, Clarence Dongail went, no, to the tree. And pinagsabihan niya, sabi niya, wag namang ganyan at nadadamay tayong lahat, lalo na pag nalaman ng sapya, no? So, parang pinagsabihan niya lang. So, pagkatapos noon, umalis na siya, umupo sa isang, sa isang area, pinuntahan siya ni Tony Co, no? So, ang nangyari, accordingly, Tony Co hit him, tinamaan siya sa hita, at pagkatapos noon, yun na, nagrumble na. So, doon na nangyari yung mga stabbing incidents, no? Wherein, ang nangyari nga, itinakbo ng SAP, no? SAP escorts, together with some Bucor escorts, sa hospital kaninang umaga. Ito ang sina Peter Co, Tony Co, and JB Sebastian. And there was also one inmate, no? Who was wounded by the name of Vicente C, but he was first taken into the NBP hospital. No? And after that, he was about to refer to the hospital ng Muntinlupa. But according to IC director, it is much better that he must be confined also at the Muntinlupa, Medical Center Muntinlupa, where other inmates were taken. No? So, dinala rin siya doon later. So, sama-sama sila doon sa hospital ng Muntinlupa. But accordingly, si inmate Dongail, meron ding tama, no, sa kanyang kaliwang hita. Pero he was not taken into a hospital because the injury that he sustained is manageable, no? That to be cured at the building 14. So doon na lang siya ginamot. Okay? Unfortunately, inmate Tony Co died, no? But we haven't received yet any pronouncement from the attending physician. Okay? So this is the version, and I would like to emphasize that this is only a partial information, no, that was gathered by the OIC director when he went at the building 14 this morning. Okay, but the OIC director would like to investigate this, no, this matter, to make a thorough investigation on this matter, and that's why he asked the members of the investigation section of the New Bilibid Prison to proceed to this one, no. Kinakailangan maimbestigahan ng mabuti at tingnan yung lahat ng angle, and he instructed the investigators, no,
as much as possible, proceed with and collect the pieces of evidences that could be that has something to do with the case, and also these statements, no, to take the statements of those injured person presently confined at the hospital, and then later the investigation section would come out into proper evaluation and then recommendation of the case. But I understand that it has been brought to the CIDG already, no? Yung mga... Yes. Over mo na. Na-turnover nyo na sa CIDG. Ay, nasa inyo pa rin. Okay. So he's one of the investigators, no, that went into the building 14 to investigate and at the hospital. Okay. So as of today, we could not pronounce the entire details of the investigation because what we need is proper study and proper evaluation of the case before we could pronounce so. Sir, clarification lang. Si Tony ko po, ang lumusog at inatake po niya si Ruben. Yeah. Natin sa ano. Okay. Yes. It was Tony ko. Sinugod niya si Don Gail. Sino na po yung kasama po ni Tony ko ng paglusog? Well, accordingly, based on initial report, si Tony ko lang. No, hindi namin nakuha pa yung ibang details of investigation kasi sabi ko nga this is only partial investigation which gathered by the OIC this morning. Kung si Tony ko lang po yung nasugatan, ay lumusog, ano po nasugatan yung pang-Chinese? Hindi, nagkaroon na ng rumble. So yun nga yung iniimbestigahan natin. Nagkaroon na ng, bigla na lang nag-rumble. Alam mo naman dito, di ba, parang ano yan eh. Kahit sa isang grupo sa labas, no? Kung meron kang mga kaibigan dyan na nandito, nangyayari talaga yun. So yun nga yung, kaya nga kailangan natin imbestigahang mabuti kung ano talaga nangyari. So far, yun lang kasi ang binigay sa Public Information Office na mga informations. At sabi ni OIC, hayaan nating maimbestigang mabuti to. And that's the reason why there were a team from the SOCO of Muntinlupa this morning. And there were also elements, no, of the CIDG who went there for this investigation. So we'll wait for further actions and recommendation. Sino po ang nakakatay kay Tony ko? Sino po ba? Dahil siya yung kasama? Yes, wala pa tayong ika nga malinaw na pronouncement tungkol dyan kasi kailangan nga maliwanagan muna lahat based on investigation. Sir, yes. Jeff Camas po, TV5. Sir, paano po pumasok sa picture si JB Sebastian? Yun nga, pagdating ng Rumble, I think JB was there, malapit. Ang hindi natin makuha talaga kung anong angulo, no? Bakit siya nandoon, pero accordingly, sabi nila, there is always a conduct of morning exercises, and that is the calisthenics in the morning, no? But it was postponed at the building 13 because of the heavy rains, no? So, kaya siguro nakatambay daw sila doon. Yun yung mga lumabas, no, sa malapit na nakatambay doon. So, syempre, siguro nung nagka-rumble na, ayan na, naghalo-halo na yung pero ito naman iniimbestigahan na nating mabuti, no? Ang Bureau of Corrections naman, no, kami, ang unang-unang instruction kanina ni OIC Director Rolando Asuncion sa investigation section, imbestigahan yung mabuti. Ang gusto ko, kung ano yung totoo sa investigation nyo, yun yung ilalagay nyo sa investigation report. Sir, can you confirm or deny this? Kasi ang mga iba pong mga umong-umong na nangyari, si JB Sebastian po yung sumugod dun sa ibang mga inmates. We really don't know kung sino. Pero ang sinasabi ko, sinugod ni JB because of the house hearing. Can you confirm that, sir? Okay, hindi ba itatanong natin yan, no? Alam nyo naman sa mga ganong, maraming naglalabasan, no? Kaya nga, kinakailangan natin imbestigahan yan, eh. Kasi pag hindi natin inimbestigahan yan, kasi kami, as much as possible, we don't believe right away, no, to any rumors or any statements made. But we have to evaluate that very urgently. Kinakailangan nating i-evaluate lahat yan. Hindi pwede, in the investigation, you have always to come out, no, with pieces of evidences,
Ano ba yung matibay na maglilink talaga sa mga statements na magko-corroborate sa mga ganitong pananalita? So titingnan natin lahat ng angle. Who's that attacker of JB Sebastian, sir? Is it true na isa pong Tomas Donenia yung umatake ko sa kanya? Tomas Donenia. Parang lumulutang yung ano, no? Kasi kanina, binigay sa akin yung mga profile nitong iniimbestiga ng IS, no? Brad, ano? Okay. So, isa yata ito si Tomas Donenia na iniimbestiga natin ngayon, no? So, ganito, parang tayo ng different version naman. Kasi yung Tomas na yan, ito yung version ng ni JB. Yun yun. That's why we're having these two inanalos namin two different versions para mawala yung speculation na napaka-low data yung facts, may speculation na may connection sa house hearing. At this time, pwede namin sabihin na wala yan. Kasi in so far as the two versions are concerned, hindi ganun yung lumalabas. So yung as to the speculation kung si JP ang umatake, we still don't know that. At apparently, based on the two investigations so far, mukhang si JP ang inatake pa nga ng ibang mga inmates. Yun si Tomas. So itong yung para makita natin another version of the story, ikukwento na, sila yung ating internal investigating unit. They were the one who arrived on the scene of the crime when they were informed na nagkaroon ng commotion doon sa Building 14. So when they arrived at the scene, yung mga SAP, binubuhat na yung mga one by one, yung mga wounded. So they are the one who took the pictures and everything doon sa scene of the crime. Si Mr. Alfonso. Yes, sir. Ano po yung full name? Sani na lang, Sani. Saan kayo po ang... Sir, how do I address you? Inspector? Yes, sir. You said sa Arjen, sa TV kasi, sir, lalagyan ng title of Inspector. Lahat sila are from building 14. Yes, JB is from prison. Lahat sila, Building 14. Sir, kayo po. Prison guard. Dennis Alfonso. O2, sir, na dalawa. Hindi, yun lang. PG1. PG1. Dennis Alfonso. Dennis. Alfonso. Ay, of course, pwede naman on record naman yan. 07. 9432. 431. Pwede 431. hingin kay yung kay Superintendent yung mga po. 0907-943-431. Okay, sir. Sir Dennis. PG1. Sir, sa version yan. Ano naman yung version ni JB Sebastian? Sir, at around 8:15, naka-receive po kami sa investigation section ng call from the operation center na meron nga daw pong nangyaring insidente sa Building 14. At around 8:20, apat po kaming investigador na dumating sa Building 14. Pero hindi na po namin inabutan doon si JB Sebastian, Peter Ko, at si Tony Ko, at si Vicente C. Naitakbo na po sila sa ospital. Pagdating po namin doon, una naming nakita sa pintuan po ng mess hall ay may bakas na po ng mga dugo. Hanggang po sa kubol ni Tony Ko at hanggang sa CR ay meron din pong mga bakas ng dugo. Sa ibabaw po ng higaan ng kama ni Tony Ko ay nandun po ang isang bali na ice pick. At ang mga kumot po at ang ibabaw ng kama ay may mga bahid ng dugo. Pagkatapos po namin sa Building 14 ay dumiretso po kami sa MCM, sa Medical Center Muntinlupa. At doon ko po nakausap si JB Sebastian at si Peter Ko. Sa initial interview ko po kay JB Sebastian, sinabi niya po na ang sumaksak sa kanya mula sa likod ay si Tomas Duninya. At habang po
bago po ang pagkakasaksak na yon ni Tomas Duninia ay kausap po niya si Clarence Donggail sa mess hall po habang si JB po ay nanonood ng TV. After po na bago po ang pananaksak ni Tomas Duninia, dumating po si Peter Ko around 7:30. Dumating po si Peter Ko kasama si Vicente C. At dumiretso po sila, pagkapasok sa mess hall ay dumiretso po sila sa kubol ni Tonico. Sumunod po si Clarence Donggail kay Peter Ko at Vicente C kung saan yung kubol ni Tonico. Nang mawala na po yung si Peter, si Clarence at si Vicente, doon na po sinaksak ni Tomas Duninia si JB. Nagpambuno po sila at nagtamo po si JB ng saksak sa kanang dibdib. Ayon din po kay JB, habang sila po ay nagpapambuno ni Tomas Duninia, ay naririnig niya po sa loob na sumisigaw yung mga Chinese inmates. Parang nagmamakaawa, yun ang sabi niya sa initial interview niya. Yun po yung version ni JB. Ito naman po yung version ni Peter Ko. Around 7:30, pagkatapos niya pong mag-almusal, ay nakatanggap po siya ng tawag, o tinawag lang po dahil gusto daw siyang makausap ni Clarence at pumunta siya sa mess hall. Ang sagot po ni Peter Ko, ayokong pumuntang mag-isa. Kasama ko si Enteng. He was referring to Vicente C. Kaya nung oras na yun, pumunta po sila agad, silang dalawa, yun nga po, nagdire-diretso na sila sa kubol po ni Tonico. Ang sumaksak po, ayon kay Peter Ko, ang sumaksak po sa kanya ay si Clarence Donggail. At may kasama po pong isa na Filipino inmate na hindi niya po pinangalanan. At siya rin po, si Clarence Donggail rin po ang sinasabi ni Peter Ko na sumaksak kay Vicente C. at kay Tonico. Sir, yung anggulo ng droga, dun po sa post-crime investigation, meron mo ba nakuha mga droga na natin? Nakuha ko lang. Sa initial po namin, sa pagdating po namin doon as first responder, wala po ni anuman kaming nakuhang bagay na mag-uugnay sa droga. So, would that dispute yung po ng angulo na nanguli ng papat session po ito? Again, hirap magbigay na conclusion now. So, pagkas yung testimonies, ang sinasabi lang, wala nakitang droga, pero kung pag-as to every conclusion kagad what really happened, it will be premature. Kasi nga, still undergoing investigation. We're just presenting relative views para naman di tayo mag-speculate na baka sa political reason, hintayin lang natin matapos. Ang sabi naman si IDG, once na magbigay ng go signal yung doctor, within a week, lalabas na yung kanilang full investigation. So the list will be at least next week daw. Sir, of course, these people belong to different gangs or groups, di ba? So may nakikita po ba kayong mga victim area na itong dalawang group? Actually, dalawang gang people, Commando at BCJ. JP being a member of Commando, Clarence is a member of BCJ, and then si Peter Ko, and then Vicente C is also a member of Commando. Si Tonico, I believe, is a former Commando ata, naging BCJ na din. Si Antonio ata is a Commando member, is a GI. So may tatlo yung nag-interplay dito, so mahirap i-speculate na baka nagkampihan o nag-ano sila. Kasi may ibang involved din na nag-iisa yung GI nga, yung sumaksak kay JB, si Tomas.
Pero it could be one, pwedeng tingnan na angulo yan kung ano. Pero sir, what are the plans now? Kasi that may drug angle na tayo. Is it subject po ba to drug test? Yes, of course. Kausap ko lang kanina si Superintendent Rabo. Ang sinabihan ko sa kanya para naman at least fresh pa yung kung if ever there will be traces of shabu, dapat ay mag-handle ko kagad ng drug test actually sa buong sa lahat ng inmates sa Building 14, pero unahin niyo na yung mga nasa may ospital. Sir, as much as meron po tatlong version malakas doon sa... Actually, titignan mo parang hindi siya tatlong version eh. Nagko-collaborate yung sinasabi ni JB tsaka ni Peter ko eh. Because according to the investigation, sa version ni Peter, he was invited by Clarence to have a meeting doon sa kubol ni Tony ko. Pero ang sabi doon ni Peter ko, I don't want to go there alone, so sinama niya si Vicente. So sa version ni JB, ganun din eh. Yung tatlo nasa loob na, as bigla daw pumasok si Clarence doon as soon as Peter and Vicente arrived doon sa kubol ni Tony ko, si Clarence pumasok doon sa kubol. So from there, ay nangyaring stabbing incident. So kung makikita mo, halos pare si Peter ko. Ang talagang naiba lang talaga yung version ni Clarence. Sir, with these conflicting versions, hindi ko kaya vital po ngayon yung content ng CCTV? Yes, of course. That's why. Up until this time, kaya kanina sinasabi ko lang, although di namin pwede ilabas at this time kasi nga still undergoing investigation, gusto rin makita rin ng CIDG, ibibigay rin namin sa CIDG yon. Ang hirap lang kasi ilabas sa media ngayon yan, baka magkaroon ng iba't ibang uri ng speculation, interpretation, everything. Let it be handled by professional people na kaya mag-analyze ng CCTV footages. Sir, I don't mean to be pushy, sir. Baka naman pwedeng kahit part lang ng CCTV pakita namin. Papakita na siguro namin yung papakita lang muna natin siguro yung nakuha mga still pictures. Baka lang yung Nung sino dun sa kanila yung nagsasabi ng totoo. Sir, 1 week lang sinasabi ng CIDG. Let's wait for that, ha? Thank you, sir. Sir, yung sa sinasabi naman na version ni JP na may sumaksak sa kanya sa likod, does it mean na siya talaga yung target? Mahirap mag-speculate eh. Kasi pag gano'n ang mga tanong natin, nag-speculate na tayo eh, no? Di natin alam kung ano talaga, what really happened. It could be may usapan si Clarence, following yung theory ni JB. Kung magduto tayong conclusion dito, it could be there must be an agreement between Clarence and Tomas for that thing to happen. Pero at this time, ang hirap mag-speculate. Let it be handled by professional investigators. Malinaw. Kasi ang sabi ni JB, as soon as Peter ko and Vicente C arrived sa kubol ni Tony ko, parang it appears na may simultaneous na lumabas si Thomas para sinaksak si JB. Parang ganon. So we're looking into, because of the testimony, ang mga nag-lead sa amin is to look into the three possible deadly weapons. Kasi apparently, lumalabas sa kwento, tatlo yung assailant. So definitely, there must be three deadly weapons here. Hindi pwedeng isa lang na nakita doon on top of the bed ni Tony ko. Sino yung mga nanaksak? Ayon sa kanya, sir. Inmate Tomas Donina, inmate Edgar Cinco, Inmate Clarence Donggay. Still in investigation po. Pero sa ngayon, sir, ang malinaw, yung tatlo yung... Ang malinaw po na ayon sa kwento ni JB at ni Peter ko, si Donggail, si Clarence Donggail at saka si Thomas Donina ang may hawak ng deadly weapon. Pero sir, sa CCTV, malinaw po ba na makikita yung kung sinasabi mo sa version? As of now po, hindi pa rin po namin napapanood yung CCTV. Actually, we're waiting for that doon sa director's quarter. Kanya alam, medyo ba mainit na kayo, kaya nagpunta na kami dito. Kaya di rin namin nakikita pa yung CCTV pa rin. Pero meron. Parang doon po kasi natin makikita. Of course. Siguro pakita lang po natin sa mga picture.
Parang may habol na. Sige, baka pwede i-play na yung ano, yung elementary ng operate. Parang sila. Tomas Donina. Sila ang sumugod sa kulod. Sila. Ano sila? Bali yung dalawa. Lumalabas na si Edgar Cinco at si Clarence ang sumugod sa 3 inche. Si JB, solo lang siya kasi malaking tao rin to si Tomas Donina. Dati itong Philippine Navy. Okay, actions to be taken, no? Sa mabisa Sa likod. Hindi alam yung magbibigay na sa kanya, sa salaysay niya, hindi niya alam kasi nunod dyan TV, bigla na lang siyang... And then, wala naman total lockdown sa buong NBP except the building 14. And then, naka-full alert yung NBP. Kasi nga, kung may mga guns na involved dito, baka magkaroon ng spillover sa ibang Clarence Donggaila at si Edgar Cinco ang... During lockdown, nag-ilan lang yung area pwede... Walang access. Walang access. Yung building 14 lang ang may total lockdown. Pero pwede sa iba. Sa iba, yes. Although naka-full alert yung NBP sa buong NBP facilities. Are we also investigating kung paano nakapasok yung mga contraband items na yun? Paano nagkaroon ng ice pick and other... Awan ko kung nandito kayo kahapon, nung install namin yung jammer, may mga pinakita kami may mga pinakita mga gamit na kung saan tinatago nila yung mga prohibited items. So it looks like na talaga mayroon pa talaga mga nakabuon on previous engagement doon sa loob ng mga facilities, baka nakabuon sa lupa. Kasi kung nandun kayo sa hearing ng Congress, if you're aware of that, ang mga nakukuha ng SAP talaga yung mga prohibited items nasa loob ng mga sink, sa ilalim, sa mga laboratory, sa mga bowl, o talagang underneath. So it may happen na talagang meron pa talaga na, but then the SAP is guaranteeing us na talagang wala na nakakapasok. But then, kaya anong ginagawa ng operation ngayon, surgical na. Talaga iniisa-isa na lang talaga. After the incident, sir, meron pang galugan na nangyari sa building 14 today? Sa ngayon, wala, except that yung pumasok yung SAC dun sa scene of the incident, sinabihan nila dumapa yung mga inmates involved, and then ito yung mga whatever weapons that they have. So ang lumabas para mga 5 bladed weapons yung itinapon nila na nasa custody ng mga ating investigating unit. Yung sinasabing mga Building 14. Folder Building 14. Parang ganun lang kabilis eh. Actually, mabilis. Kasi mabilis din yung responde ng SAP. According to Colonel, one Colonel, at the Operation Center, nung napansin nila na nagkaroon ng commotion, rumesponde kaagad sila, kaya mabilis yung naging pagkilos. Kaya nasa wata kaagad at nadala sa ospital. walang ibang tanong, sir. Damay yung dito lang. Hindi, yun nga. Kaya nga iniimbestigahan natin. We're conducting at least a deeper investigation on the matter. Isang lumalabas po doon sa pangyayari. Kayo na po yung nagsabi po, pabilis po yung mga pangyayari. Do you have reason to believe that this was pre-planned? Hindi po siya spur po siya. Paano po? Ang basa po niyo? Ang hirap mag-speculate kasi kung titignan mo yung testimony ni yung sinasabi ng version ng JP, at parang ito ako sabi ng personally, parang ito sa pre-planned operation. Kasi nung in-invite ni Clarence yung dalawa to have a meeting, pagpasok daw sa may kubol ni Tonico, lumabas si Thomas, and then from there, sinaksak si JP. Kung yun ang paniniwalaan natin version, it looks like a pre-plan. Pero sabi ko nga, hirap magbigay ng final word on that. Kasi nga, still undergoing the investigation. And also, sir, to say it and also, yung kwento po ni J.D. Sebastian na sumaksak po sa kanya daw itong si Tomas Dueñas. Yung nauna po yun, bago niya narinig yung sigawan sa loob ng kwarto ng mga Chinese? Hindi. Nauna po yung mga Chinese? Ayon kay JB, habang sinaksak ni Donina si JB sa likod, naririnig na niya
na sumisigaw yung mga Chinese sa loob na maawa ka. Yun lang yung nabanggit ni JB na naririnig niya sumisigaw. Nauna po niya narinig yung maawa ka. No, simultaneous yun. Pagkasaksak, naririnig na niya. Sinasaksak, nagpasaksak, naririnig niya. So sa version po ni JB, dalawa po yung venue ng attack sa kanya, sa area niya, doon sa common area, at doon sa kwarto po ni Tonico, yung kubo ni Tonico. Okay na yung ano, yung... Pwede na. Sige, i-play na natin para ano. Siguro patayin niya ano, ilaw. Bawasan natin. Bawasan natin yung ilaw. Tanggalin natin. Sino po yung mag-describe nito, sir? Sino mag-describe? Kayo na po. Thank you, sir. Dapat natin tanggalin to. Yung ano? Saan? Ay, yun pala. Ayun. Prison guard. Ilaw pa, patayin niyo pa yung ilaw. Ang detail kasi dito. Pabalik ng isa. Etong nakikita niyong may mga kumot na takip, yan yung mismong sinasabing kubol ni Tonico. Ganyan na lang yung itsura niya. Tabing lang siya ng kumot. Sa likod niya mga kumot, nandun yung kama. Next. Ayan yung kama ni Tonico. So, visible pa yung ice pick na bali dun sa may babaw, sa may... kwarto pa rin dyan ni Tonico. Ayan, yung kama, then nandito sa may left side, yun yung alleged weapon. Sir, yun po, pwede ba natin balikan yun? Ano po yun, sir? Yung powdery substance. Ano yan, galing yan doon sa garapon, maybe hindi namin, white, asukal siya or harina kasi ginagamit lang sa pagluluto. Ayan pa rin, kama pa rin. Ayan yung alleged weapon na ginamit ni Clarence. Ayan po yung bloodstain na sa CR. Nakita namin sa CR. Sa pintuan, bloodstains. Doon po sa dulong kaliwa, doon po yung kubol ni Edgar Cinco, isa sa suspected assailant natin. Blood splatter po sa ilalim ng sa may tabing kama ni Tonico. Ito pong sulat niyan, hindi ko po kung Latin or any. Nakasulat po yan all over the kubol ni Edgar Cinco. And makikita nyo, may nakasulat pa rin dun sa tabi ng shelves, Edgar Cinco's kubol.
sa ano po yung bloodstain na yan sa kumot dun sa may pintuan ng ano, dun sa may pagpasok po sa kubol ni Tonico. At different angle nung ano. Yan po, lifting of evidence. Yan po, kubol po yan ni inmate Rubenchu. Yan po, abandon dati po yan kaila inmate Pacho. Kay Edgar Cinco pa rin po. Pakibalik naman. Okay. Si inmate Clarence Donggail po yan. Yan po yung sugat ni Clarence. Inmate Clarence Donggail. Bali, lower extremities lang po yung mga wounds niya. Yung sa hita, yung ayon kay Clarence, saksak ng ice pick. Hands of inmate Donggail. Inmate Donggail pa rin po yan. Ito yung mga deadly weapons na tinurnover sa amin ng Special Action Force. Yan po yung harapan nung sinasabing mess hall. Yan yung common area nila, common kitchen, dining area nila. Diyan po nanonood ng TV si JB Sebastian. Mapapansin nyo, yung katapat na pinto, dyan sa main entrance, may katapat pong pinto yan. Yung pinto na yon, pagpasok nyo ron, nandun na agad sa kanan yung kay Tonico. Okay na. Happy. Sir, yung kaso na lang po. Kaso. Sino yung, sa dami nung version, sino yung kakasuhan po natin, sir, doon sa mga ano po natin? At ano po yung... Siguro, after the investigation yan. Sige. Lahat sila makukulong. Bubulok sila sa kulungan. Okay na po, boss. Okay. Lahat sila makukulong. At yan po ang press conference ng Department of Justice at Bureau of Corrections kaugnay na umano'y riot sa New Bilibid Prison kaninang umaga. Ayon kay Justice Undersecretary Reynante Orseo, kinumisyon ng DOJ ang CIDG para imbestigahan ang umano'y riot na ikinamatay ng isang inmate at ikinasugat ng 3 iba pa. Ayon sa mga prison guard, may 2 bersyon ng insidente. Batayan sa paunang investigasyon. Sa bersyon ng inmate, samantala po ay balikan natin ng press conference. Nagsasalita po si Undersecretary Orseo. Physical injuries among other things.
for the record lang po, yung sa grupo na nagsasabing posible na kinalaman doon po ito sa pag-pressure kay JP Sebastian para mag-testify against wala, definitely not. Kaya nga hirap mag-speculate. Kaya pa nga sinasabi. We presented the two views for the two people not to speculate on things politically na hindi pa natin alam ang puno-tulo ng lahat. Baka as it will turn out, it's a common incident lang na nangyari among inmates. Kaya hirap, wag na nating i-speculate na it's a political motivated assault. Let's wait for the final investigation and we will see what really transpired. Kung ano talaga yung motives kung bakit nagkaroon ng ganung incident. Sir, pinload po ni Director Asociacion kanina yung possibility of transferring outer inmates doon po sa Building 14 na baka kasi meron pang tension po doon. Ano po yung nakikita niyo po pwedeng... Actually, maski nung unang landing ng SOP, talagang recommendation dyan, transfer talaga lahat ng Building 14 sa facilities ng either ng AFP o ng PNP. Pero wala kasi yung paglalagyan sa ganung kadami. Kaya anong nangyari yan, ang stopgap measure, kung if you would recall, nung mag-landing ng SOP dyan, dinala lang sila sa may dalawang PNP buses. Naggalugad sila ng one day and then ibinalik ulit. As it turned out, may mga, on the later part ng administration ng SAF dyan, may nakikita nitty-gritty things kung saan nakikita yung shabu, mga weapons. Pero kung talagang nasunod yung unang plano at mayroon talagang ganung facilities, siguro Baguio ba inyong yung Building 14 ba makikita yung mga nakatago dyan. Embedded yung systemic masyado na yung mga violations dyan. So hindi mo na siya makikita on a mere lift in the surface. Inspector John Sargent, sir. Ilan po yung nailipat sa AFP facility at ilan na lang po yung natira sa Building 14 ngayon? Ang alam kong population ng Building 14 is 38, no? 38, and I think there's about 8 inmates were transferred to ISAP, no? So 30 po sila kasama si Tony Corona? 38. Di ba? Yung wala po nailipat niya? Hindi. Kasi nung inalis na yung walo, nasa 38 tayo ngayon. Ngayon yan, present population. Okay, thank you for coming. Salamat. Thank you for coming.